Kung titingnan natin ngayon ang free agency pool ng PBA, marami pa ring notable names na wala pang team, either dahil sa injuries, roster space o rebuilding direction ng mga kupunan. Pero itong 10 players na to, pwedeng magbigay ng immediate value kung makakakuha sila ng kontrata. Number 1, Terrence Romeo. Walang duda, siya ang pinakamalaking pangalan sa listahan. Terrence Romeo is still one of the most electrifying scorers in Philippine basketball history. So, ang issue, injuries at consistency. Sa mga nakaraang taon, lalo sa San Miguel, limited yung kanyang minutes dahil sa depth ng lineup at injuries. Tapos nung napunta siya sa Terra Firma, so ayun, nag-decide na rin na mag-move into different direction yung team. Pero kung healthy, kaya niyang gumawa ng 15 to 20 points on any given night. So ang tanong na lang, may contender ba na willing magtiwala sa kanya bilang instant offense off the bench? So for teams like siguro NLEX, pwede na kailangan ng crowd puller at clutch scorer na perfect fit si Romeo. Though kahit merong Berto, so alam mo yun, another option lang pag halimbawa na double si Berto. Sayang wala pa rin si Terrence no? Number 2, JV Casio. At this stage, hindi na siya explosive, pero yung basketball IQ at floor general skills ay elite pa rin. Casio can still run an offense, provide stability at turuan yung mga young guards. For new teams like Titan Ultra, isang veteran presence na gaya ni Casio is mahalaga. Hindi man siya magbigay ng mga double-digit scoring on every night, pero yung leadership value is priceless para sa mga batang roster. Number 3, Kib Montalvo. Known as a defensive specialist, si Montalvo ay underrated piece for any contender. With TNT dati, nakita natin on how he can disrupt guards and bring energy off the bench. Kung may team na kulang sa defensive guard rotation, so pwede siyang maging situational stopper. Ang downside, inconsistent yung offense. Pero sa modern PBA, may lugar palagi yung guard na tough defender. Number 4, Kent Salado. One of the quickest guards available sa free agent market. So, andyan pa rin yung kanyang speed at slashing ability. Kaya niya basagin yung depensa at mag-create ng open looks for himself at pwede rin sa kanyang teammates. So, sa PBA career niya so far, nagpakita na siya ng glimpse as a dynamic guard na pwedeng maging spark plug off the bench. So, ang kailangan lang is stability at consistent role sa isang team system. So, kung makakuha siya sa mga squad, like, pwede sana talaga siya sa block quarter Salado can immediately give them pace, aggressiveness, at ball handling depth sa backcourt. Number 5, Alin Bulanadi. This is interesting. Bulanadi was once hype as part of Gilas pool dahil sa shooting ability niya. Pero inconsistent playing time sa PBA, kaya limited din yung kanyang growth. At his best, he's a tall wing shooter na pwedeng magdala ng 3-point spacing sa kahit anong lineup. Kung makakahanap siya ng tamang sistema like sa Terra Firma, siguro pwede kang magkaroon ng opportunity doon. So, pwede siyang bumalik sa franchise ng Northport na ngayon ay Titan Ultra. Pwede siyang maging double-digit scorer So, ang challenge sa kanya, kailangan niyang i-prove na kaya niyang maging reliable two-way wing. Number 6, Alvin Pasaol. Ito, sinasama ko pa rin talaga sa mga listahan kasi hindi talaga siya nagkakaroon ng enough na chance or role. Tsaka sinasama ko siya kasi bata pa. So, pwede pa talaga So, kung may team na maghahanap ng energy forward na makakakuha ng rebounds, makakapaglaban ng physicality sa ilalim at kaya ring umatake as a guard, Pasaol can be a solid piece. For teams like Phoenix, so siguro pwede. And again, Blackwater. So, ayun, swak naman siya siguro. Number 7, Frankie Johnson. Laging hindi napapansin pero may explosiveness and upside. Frankie Johnson is an athletic guard who showed flashes sa kanyang stint with Rain or Shine also. So, unscoring sa kanyang open court, mabilis tumakbo, kaya mag-create ng sarili ng tira, may energy defensively. Ang concern lang is consistency at decision making. So, pwede siya maging spark plug na scorer off the bench, lalong-lalo na with Meralco, pwedeng maging reliever ni Chris Newsome. So, ayun, pwede siyang maging X-factor. Number 8, Barkley Ibonia. Ito, fresh pang nirelease ng TNT Katropa or Tropang 5G. Isang solid big man na option. So, known for his hustle, rebounding, at willingness to do the dirty work.
Hindi flashy, hindi high scorer, pero every team needs a big na kayang magbigay ng 10 to 15 solid minutes sa ilalim. Sayang, ang ganda ng pinakita niya way before sa Alaska, pero nung na-trade siya, so nagkanda, iba-iba na yung kanyang laro, hindi na nabigyan ng role. Number 9, Nick Demusis. Role player forward with size and energy. So, sa stint niya sa PBA, nagpakita naman siya ng potential bilang versatile forward na pwedeng tumulong sa depensa at rebounding. So, yung pinaka binabayaran talaga sa kanya is yung kanyang hustle. So, pwede siyang maging Harvey Carey role sa mga teams dyan na kailangan ng ganitong klaseng player. Number 10, Greg Slaughter. Ito, di ko alam kung isasama ko kasi kung hindi ko maintindihan pa yung rights niya with Northport na nasa Titan Ultra. So, sasama ko na lang din. Ito yung pinakamalaking wild card sa listahan. So, literal na malaki. A former Rookie of the Year. Still has the size advantage na wala kang makikita sa ibang free agent. So, ang tanong lang kasi, commitment, matagal na siyang walang team at nagkakaroon ng on and off issues with contracts, saka mga playing condition. Pero kung motivated siya at maayos yung kondisyon, Greg remains one of the few legit 7-footers na kaya mag-dominate sa pintura. So, imagine a team like Blackwater or even the Terra Firma Jeep. So, habang wala pa si Jeyu Chu. Pero if makuha ulit ng Titan Ultra yung rights niya or nasa kanila naman kasi, so sana isign siya. So, one last chance for Greg kung meron pa ba or kung kaya pa ba. Yes, onti lang yung teams sa PBA pero importante muna na manatili yung quality bago magdagdag ng quantity. So, expansion sounds exciting sa papel pero kung hindi pantay-pantay yung lakas ng teams, wala rin eh. Ito yung matagal ng issue dahil sa tinatawag na farm teams. Hanggang ngayon, hindi talaga nagiging balance yung kompetisyon. So, ang hope dito is sana yung Titan Ultra breaks that cycle. Maging independent, competitive at hindi lang feeder sa malalaking franchise. At kung titingnan mo, ito rin yung dahilan bakit hindi masyadong napag-uusapan ang expansion talks kasi yung Blackwater at Terra Firma nga wala pa ring final stage hanggang ngayon. Kasi paano magkaka-final stint kung ganyan, 'di ba? So, ako personally hindi ako fan ng big expansion sa ngayon kasi nagugulo lang yung quality. Parang case study siya sa MPBL. Sobrang dami agad yung teams na ginawa nila. Imbis na 10 or 12 lang muna para solid yung talent pool. Kung ganoon sana, lahat ng hindi sa PBA or wala sa PBA magsasama-sama tapos magiging matindi yung competition. Same story sa PBA. Noon, 10 teams lang, masaya naman eh. Competitive yung liga, tapos dumating yung Blackwater at Terra Firma, nagkanda leche-leche, no? So, kaya for now, mas logical na ayusin muna yung parity at quality bago i-push yung dagdag ng teams. So, ayun lang, sino sa tingin nyo yung pwede pa talaga sa mga free agents na to? Saang team sila nababagay? Pwede nyo ilista sa comment section. At kung may mga hindi pa ako nabanggit, pwede nyo ring i-comment. At kung saang team sila nababagay, ano pa yung teams na kailangan ng mga ganitong players. So let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.